DZRT Radyo Kaagapay 657 sa himpilan ng inyong mga radyo. Aktibo, alerto, at inaasa. Ito ang Radyo Kaagapay. kapisan ng mga nagkakaisang estudyante ng mga hayag. Paglasang morning. Magandang araw! Naibagal daw, Pilipinas. Sa ulo naman ng pagbagang balita. Professor ng Lasalet sa gawa ng seminar. Dating Senador Laila de Lima, nakalaya na. Israel pumayag na pansamantalang itigil ang pag-atake sa Gaza. Ikalabing-4 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre ginanita sa Forest Lake Memorial Park. Talentong Pinoy, hindi nagpahuli sa nakaraang Miss Universe 2023. Nagpapaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Kaagapay. Lolo, nasaan po? Nandito ako po. Ay, nandiyan po ba kay Lolo? Ano pong ginagawa niyo? Nandito ko lang panipahuli ako. Hindi po ba kayo napapagod dyan, Lolo? Alam mo ito, maraming benepisyo at pagtatanim ng gulay. Alam mo ba kung bakit malakas pa rin ang katawan ko? Tingnan sa mga ng gulay na talento. Talaga po ba, Lolo? Oo ito, mga tao, kung gusto mo maging malakas at kailangan sa mga sakit, gulay ng pagkain ng masustansiyang pagkain ng pag-ehersisyo gaya ng ginagawa ko araw-araw. Magandang hapon, Lolo. Bes, tara na. Laro na tayo. Sige po, Lolo. Nandiyan na po yung kaibigan ko. Hayaan niyo po. Sasabihin ko rin po sa mga kaibigan ko na kumain sila ng gulay. Bye, Lolo! Isang paalala mula sa Department of Health sa himpilang ito. Ang oras ngayon ay alas 10 ng umaga makalipas ang 3 minuto. Biyernes, unang araw ng Disyembre, taong kasalukuyan. Kayo'y patuloy na nakikinig sa DZRT Radyo Kaagapay. Universidad ng Lasalet nagsagawa ng seminar para sa mga detalye magbabalita sa Kaagapay. DJ Bakmak. Nagsagawa ang Universidad ng Lasalet ng seminar ukol sa pagtatibong pananaliksik. Ito ay dinaluhan ng piling mag-aaral mula sa bawat sesyon at paita. Ito ay maganda para sa nalalapit na pananaliksik ng mga mag-aaral at para rin sa mga susunod pa. Ito ay dinaluhan ni Dr. Rodel Guzman bilang kanilang resource speaker. Siya ay isang profesor sa Isabela State University, Tiague. Pinangunahan ito ng guro mula sa Departamento ng Ingles at Filipino. EJ Makmak, ang inyong kakapay. Samantala, dating Senador Laila de Lima, nakalaya na. Para sa mga detalye, magbabalita si Kaagapay General. Matapos sa kapit sa pagtawad, nakalabas na ng Philippine National Police Custodial Center sa Pagkasabi Quezon City. Itong Lunes ng gabi si dating Senador Laila de Lima matapos siyang magpiyansa. Kasamang pinayagan ng korte na magpiyansa sa kalantig 3,000 piso ang ibang kapwa-akusado ni de Lima na sina dating Correction Director Franklin Bumayo, Ronnie Dagan, Junel Sanchez at John Chera. Matapos ang pagpilis sa korte, makikita ang kasiyahan ni de Lima na lumabas ng Maguindanao City Hall of Justice. Gerald Garcia, ang inyong Kaagapay. Sa ibang balita naman, pumayag ang Israel na pansamantalang itigil ang pag-atake sa Gaza. Para sa mga detalye, magbabalita, Kaagapay Tiro, Panganiban. Pumayag ng Israel sa kondisyon ng mga Hamas para mapalaya ang mga biyag na dinukotoy ito noong Oktubre. Sa kanyang pahayag, sa harap ng kanyang mga gabinete, sinabi ni Israel Prime Minister na bagamat mahirap ang disyong ito ay sinumpati ito ng Israel. Kabilang sa kasunduan ay 50 araw tigil na putukan sa Gaza, makalit ng pagpapalaya sa 100 bihag at pagpapalaya sa 300 ng kulong sa pigitan ng Israel. Hero Panganiban, ang inyong Kaagapay. Samantala, ang ikalabing-4 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre ginanita sa Forest Lake Memorial Park. Para sa mga detalye, magbabalita, Kaagapay Zelina Romo. Sinilita ng mga
kaanak at kaibigan ng mga biktima ng Maguindanao Massacre ang ika-14 anibersaryo sa ating trahedya sa pamumuno ng NUJB at ng organisasyon ng mga kaanak ng mga biktima ng Justice Now dumadalaw sa lungsod ang pamilya ng mga biktima sa Forest Lake Memorial Park sa General Santos City noong Nobyembre 19. Ayon kay Justice Now President Emily Lopez, hinihiling pa rin nila ang justisya dahil partial justice na lamang ang nakakamit nila. Gayuntin, inulit nila ang matagal ng panawagan na kilalanin yung mayroong 50 biktima kabilang ang 34 na mamamayan at magagawa sa media. Sa Massacre sa Dina Roma ang inyong kaagapan. Sa Kalitang Showbiz naman, hindi na puli sa nakarang Miss Universe 2023 ang mga talentong Pinoy. DJ Magma, ichika mo! Tampok sa Miss Universe 2023 ang talentong Pinoy. Si Michael Verazzi ay may seal na siyang nagdisenyo ng national costume ng ating papato na si Michelle Marquez B. Disenyo ni Jojo Bragani isang sapatos na suot ng ilang kandidata. Hindi man binalat na manalo ang Pilipinas, napatunayan naman ng Pilipino na ang talentong Pinoy ay tunay ng kakaiba. Pilipinas! EJ Makmak ang inyong kakapay! Mula sa buong puwersa ng DZRE, yan po mga balitang aming nakalap at tinutukan. Ako si Gerald Garcia. Ako naman si Isabel Bulaw. At ako naman si MJ Flores, ang boses at ang inyong lingkod bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muling pagbandera ng katotohanan. Muling Magandang araw! Mga ginigiliw naming mga tagapakinig, isa na namang kwento ang buong pusong inihahandog ng Radyo Kaagapan. Gino! 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 Gino manawag! Gino manawag para sa asenso kapag naserbisyo ang alay sa inyo. Tara na magkaisa tungo sa ating progreso, ating iboto si Gino Mamawan. Gino Mamawa para mayor numero 4 sa balota. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala ay muling sa inyong harapan. Humihingi ng tulong upang ako ay muli inyong ihalal. Pwede po ba? Eleksyon na naman ng panahon kung kailan ang mga politikong tuso ay naging yung pinakasikat na tao sa bayan. Nariyan na naman ang mga kaliwat kanan na mababango at matatamis na salita at pangako. Kaya naman mga ginigiliw naming tagapakinig, ating tunghaya ng istorya ng isang pamilyang nakatira sa kalat at hibrid na bahaging bulbundukit ng Luzon, kung paano nga ba naapektuhan ang mga katulad nila sa maling desisyon ng taong bayan. Tay? Tay, nandito na po ako. Nasaan po kayo? Nangyari po ba kayo? Mahalan po? Oh, kararating ko lang ba galing eskwela? Kamusta? Ay, order, Nay. Okay lang naman po. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige. Magbalik ka na at pagkatapos kong maghugas ay magulugan na tayo ng ulam natin. Alam mo ba, Nay? Kaninang naglalakad ako pa uwi, may nangangampay niya sa plaza. Ginny yata yung pangalan nun, Nay. Ay, oo anak. Yung dati nating mayor, tatakbo pala siya ulit. Oh, nagugutom
Nasaan ang ulam? Heto na. Pasensya na ha. Wala kasi akong naaning gulay sa mga tanim ko kanina kaya wala akong benta. Marami kasing insekto kaya sinisira na lang yung muna ko. Ha? Ista na naman? Dali ka nga rito! Dali! Lumapit ka! Hindi ba't sinabi ko sa'yo kahapon na bumili ka ng manok? Ay, tama na po! Nasaktan po si nanay! Isa ka ba ha? Gusto mo isalad rin kita? Ha? Mga wala kayong kwenta! Impyerno kung paano ilarawan ni Aling Shani ang buhay nila ng kanyang anak sa piling ng asawa niyang si Berto. Sa katunayan, napilitan lamang talaga si Shani na magpakasal kay Berto sapagkat may malaking utang ang kanyang mga magulang sa pamilya ni Berto. Kaya naman, ang 18 taong gulang na siya ay kinasal na sila sa bisa at kapangyarihan na hawak ng ama ni Berto bilang kanilang datos sa kanilang tribo. Magmula na sila ay kasal, palagi nang sinasaktan pisikal ni Berto si Shani. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Delia, ngunit ang akala ni Shani na magbabago, ang turing sa kanya ay kanyang asawa ay mali pala, sapagkat sa katotohanan ay mas lumala pa ito. Mga kasama! Narito na si Mayor! Mga kasama! Hali na kayo! Nay! Narito na daw si Mayor! Ha? Sige anak. Susunod ako. Nay! Okay ka lang po! Oo anak. Napagod lang ako kanina. Magandang araw mga kaibigan! Muli po ako humingi ng tulong sa inyo upang may pagpatuloy ko ang aking mga nasimulan. Kita nyo naman po kung gaano mo ako kapursigi sapagkat pinuntahan ko kayo rito upang kayo ay kahit na napakalayo ng inyong lugar. Thank you, Mayor! We love you! Maraming salamat. Asahan ko ang mahilig ng sapasa. Bayan! Magandang araw, Iha. Nasaan ang iyong mga magulang? May tatanong lang sana kami. Sandali lang po ha. Nay! May naghanap po sa inyo, galing daw po silang bayan. Anak! Anak! Sino yan ha? May nagawa ka bang kasalanan? Naku, ikaw bata ka. Lagi naman kitang pinapaalalahanan. Saan ba ako nagkulang? Nay, wala po. Kumano po kayo? May tatanong lang daw po sila. Magandang araw po. Galing po kami sa munisipyo ng bayan natin. Nais po namin kayong imbitahan sa nalalapit na pesta natin. At kung mayroon man pong nais sumali sa inyo ng beauty pageant, ikagagalak po namin. Naku, wala po. Ay, mga batid ito si Iha. Maganda naman siya. Mukhang matalino rin. Ikaw kaya sumali. Naku, hindi po. Hindi po kaya ni Delia iyan. Tsaka, mga aita lang naman po kami. Wala po kaming laban sa mga tao bayan. Tsaka, makakutiyait lang siya doon. Naku, Nay, hindi po. Hindi po. Naku, hindi po, Nay. Huwag niyo pong isipin yun. Maganda po ang anak niyo. At tiyak na kayang-kaya niya yan. Huwag kung mabago man po ang isip niyo, pumunta lamang po kayo sa munisipyo bukas. Salamat po. Naku, ikaw Delia ha? Huwag mo sabihin gusto mo sumali roon. Naku, baka kutiyait ka lang ng mga tao doon. Nay, hindi mo ba narinig yung sinabi ng lalaki kanina? Maganda daw po ako at matalino. Kaya ko yun. Delia, makinig ka ha? Hindi ka nababagay sa mga ganyan. Naiintindihan mo ba? Dahil na porsigido si Delia na si Mali, inanyayahan niya ang kanyang kaibigan na samahan siya sa munisipyo. Hindi alam ng kanyang mga magulang na sumali siya.
magpresta sa kanilang bayan, naganap na nga ang eleksyon. Muli, nagawi si Mayor Gino at tungayan natin ang mga pangyayari. Huwag kang matay na! Hindi nyo kami mapapalayas dito sa tinitira namin! Sige, baklasin nyo yan! Mga kasama! Sama-sama tayo lumaban! Nay! Ano ka niya? Para kang nawawala. Nay, nariyan daw po yung mga tauhan ni Mayor. Hindi pa ito po niya pong tirahan natin para sa gusali papatayo ni Mayor. Ha? Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Mga kapitbahay! Katribo, tulong! Hindi alam ni Delia ang kanyang gagawin. Tanging ang babaylan lamang nila sa kanilang tribo ang tumingin sa kanyang ina sapagkat wala naman silang pera upang madala ito sa ospital. Mikeni, Dugdugdore. Mikeni. Huwag kang mag-alala, Delia. Pagod lang ang iyong ina. Kailangan niya lang ng munang magpahinga. Dahil sa pagod at pag-alala nito sa kanyang ina, pumapasok siyang puyat at pagod sa kanyang klase. Kaya naman lagi niyang napapagalitan ng kanyang guro. Good morning, sir. Sorry I'm late. May I come in? Yes, Miss Delia. You're late again. Mukhang hindi ka pa naliligo. Oh, Miss Delia. I remember you haven't paid our contribution, right? Lagi na lang late, hindi pa nagbabayad. Sa mga nangyari sa buhay ni Delia, napapatanong lamang siya sa kanyang sarili. Bakit ba lagi na lang ganito? Hindi ba conserving ng masaya? Mga katagang nasa isip ni Delia. Nang makauwi na siya sa bahay, agad niyang tinawag ang kanyang ina. Magbabalik ang dramas pagkatapos ng commercial. Break time! Spaghetti? Boys, you want spaghetti? Are you competing with me? Are you chatting? Bring it on! My spaghetti has sauce made with freshly picked tomatoes from the high mountains of Italy. What about yours? My spaghetti has banana ketchup with antioxidant, anti-histamine, anti-inflammatory, antibiotics with glutamate, with cinnamon extract with gigabilobaia. But wait, there's more. Chicken lard with fresh dipped tomatoes. Oh, is that all? Oh yes, I have some dessert that I cannot offer. Ito, Sarah! Tinatang pino-pino lang ito! Pinapangayit ang araw pabasa! Like, ew! So jolo! At wait, dahil ang business sa spaghetti ay narito na. Swak na swak at abot kaya para sa masa. Pasok na pasok sa mesa. Nay, nandito na po ako. Nay? Nay! Nay, anong nangyari sa inyo? Mga kapitbahay, tulong! Mga kasawa! Tulong! Sa kasamaang palay na Kaya kami ina na hindi niya alam ang dahilan. Gustuhin man niyang dalhin sa ospital ang kanyang ina. Wala siyang magagawa. Nang mamatay ang kanyang ina, madalang nang umuwi si Berto.
Isang araw habang naglilinis si Delia sa kwarto niya, nasagi niya ang isang florera sa gilid. May nakita siyang sobre at agad niya itong binuksan. Ano kaya ito? Bakit may ganto dito? Mahal ko ang Delia. Sa bawat sandali kasama kita, ang puso ko'y napupuno ng pagmamahal. Maaaring hindi ako naging matibay sa harap ng mga pagsubok. Ngunit lagi mong tatandaan na ang pagmamahal ko sa'yo hindi nag-iiba. Ang bawat yakap at ngiti mo ang nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Magpakatatag ka, anak, ha? At ipagpatuloy ang pagpapaguyod ng inyong pangarap. Hindi man ako andyan sa iyong tabi, lagi mong tatandaan sa puso mo ang aking pagmamahal. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, anak. Nagmamahal. Johnny, ang maganda mong nanay. Mga kaibigan, isang kwento na naman ang inyong natunghayan. Naway inyong magustuhan at nagsilbing inspirasyon sa inyong buhay. Inaanyayahan ko po kayong muling makinig at abangan ang mga susunod pang kabanata ng kwento. Ito ang